Sa tingin niyo ho ba, sasamahan pa po ng taong bayan itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung tatakbo siya sa 2025 midterm election? Malakas pa po ba ang kanyang laban? Ano ho sa tingin niyo mga minamahal? Lalo na't ni-reveal niya ho kahapon ito. Yan. Ano yung sabi dito kahapon? The Duterte pivot. Will Rudy emerge as the new opposition leader? Hindi man yan ho direktang sinabi, binagsak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya yung magiging new faces of the opposition, pero sinabi niya na walang nagkikriticize sa Marcos administration ngayon. So, sa kanyang sinabi na yon, I feel na parang siya na talaga yung tinagurian at titindig as the new opposition na kokontra, magkikriticize, babatikos ho sa Marcos administration. So ngayon, bigla ko ding naisip, dahil nakita ko tong balitang to eh. Yan, basahin ko sa inyo. Di makita. Malakas pa ba ang kalaban? Duterte faces uphill battle in building opposition in 2025. Bigla kong napagtanto sa aking isipan kahit sinabi lamang ho yan ng isang political analyst na si Ronald Llamas, is parang napasok sa isip ko na may possibility na tumakbo ho as a senator itong si Rodrigo Roa, former President Rodrigo Roa Duterte, as a senator sa 2025 because dahil nga ho sa usaping revenge, gusto niyang maghigante. Lalo na dito sa confidential funds na issue sa kanyang anak. At pwede niyang hatakin di ba madami siyang pwedeng hatakin dyan, si Bato. Lalo na yung mga pro-China na senador, si Bato, si Robin, Tolentino, di ba? Si Alan Cayetano, mga pro-Chinese. So sa tingin nyo guys, malaki ho ba ang possibility na manalo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte if tatakbo siya as a senator sa 2025 national election, midterm national election? Well, okay, himay-himayin natin yan. Ako guys first things first, bakit tayo boboto ng taong, di ba, naging presidente na? Kumbaga, naranasan niya na yung mataas na posisyon. Dapat nung nandun siya sa mataas na posisyon na yun, ginawa niya na yung best niya. Although best naman siya, dahil sa kanyang build. Aprobado sa akin yan. Pero, hindi lahat ng kanyang mga in-implement ay para sa akin. Uma-agree ako. Diba? Tingnan nyo, sa usaping West Philippine Sea, tagilid tayo. Confidential funds, tagilid tayo. Farmally, tagilid tayo. Reclamation project, tagilid tayo. Although may nagawa siyang mabuti, pero hindi ko lahat inaagrihan. At saka yung the way na mantakot siya, diba guys? Baguhin niya yung concept niya na yun na parang tinatakot niya ang sambayan ng Pilipino. Kung gusto mong manalo, PRRD, alam mo, sa totoo lang guys, you're too much old. Alam kong kaya pa ng isip mo, kaya pa ng damdamin mo, pero yung katawan mo nag-give up na. Diba? You should rest. Enjoy your moment. Enjoy the rest of your life. Diba? Babae ka, total. Yan naman yung, ano mo, diba? Yung motto mo sa buhay. Wala ka namang asawa. Di man babae ka kung gusto mo. Pero that's not tolerable, guys. I mean, diba? Gawin mo yung magpapasaya sa'yo. Gawin mo kung ano yung sa tingin mo magiging happy ka. Hindi di porket nagsumbong yung anak mo sa'yo, kakampihan mo. Magtitake kayo ng revenge. Ang pangit naman ata ng ganong kilos mo. Diba? So, kung tatakbo ka man as a senator sa 2025, mukhang malabo ka ng suportahan ng mga tao. Kasi, first things first, ang nasa isip nila, matanda ka na. You should rest. Pangalawa, madami kang basher sa AJK. Issue mo, 'di ba? Sa tukhang issue mo. Pangalawa, dito sa West Philippine Sea. Pangatlo, formally, reclamation project mo sa Manila Bay. At yung huli, itong issue sa confidential funds na kung saan yung nagsumbong lang yung anak mo, pinuntahan mo agad at kinampihan mo. Tapos sa hindi inaasahan, na-reveal yung mga hindi dapat ma-reveal.
So ngayon guys, meron akong ipapanood sa inyong video ni Ronald Llamas. So I hope so na nagigets nyo din yung point niya kasi kuwang-kuha ko din yung point ni Ronald Llamas, isa pong political analyst na dilawan. Pero even though kahit dilawan siya, alam nyo yun guys, meron siyang big point para sa akin. Anyway, panoodin natin to. Unti-unti na raw nauumay ang publiko sa tila siramplakang taktika ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pagtugon sa kanyang mga kritiko. Ito ang giniit ni dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas sa panayam sa politiko. Ayon kay Llamas, hindi na masyadong gumagana ang tinatawag na Duterte Magic at mukhang papunta na ito sa Duterte Fatigue. Ang dating opisyal, baguhin na ni Digong ang kanyang estilo upang hindi mapagod ang publiko at maiwasang banatan siya ng mga nakaupong opisyal sa gobyerno. Tama! Magugunitang binanatan ng dating Pangulo ang binantaan ng dating Pangulo ang buhay ni ACT Teachers Representative Franz Castro dahil sa pambabatikos nito sa confidential fund ng anak na si Vice President Sara Duterte. Kailangan natin lang baguhin yung narrative. Yung dati kasi yung narrative nila, yun, kinakatakutan, ang tawag nila, the Punisher. No? Yeah. Tama! Pero ngayon, hindi na ganun ka-effective. Yung mga kongresista, yung mga senador na dati ay defenders nila, ngayon hindi na. Tama! Binabati ko sila dahil tinetreten yung isang kapwa kongresista na papatayin. At paano naman magiging positibo yung iyong confidential at intelligence fund? So mismo yung tatay, aaminin na ginagamit niya yan para magpapatay ng mga tao. Tama. Diba? Nagigets nyo guys yung point ni Ronald Llamas. If ever man na tumakbo siya sa 2025 election, mukhang mahirapan siyang harapin itong administration ni Pangulong PBBM if yung niya, yung point niya dito is mag-revenge lang siya dahil nga sa usaping confidential funds. That's not toleratable guys. Hindi naman Hindi porket hindi lang napagbigyan yung anak mo, tatakbo ka. Hindi lang napagbigyan yung anak mo, magre-revenge ka. Hindi naman tama yun. Tumatanda tayo pero dapat yung pag-isip natin lumalawak. Kaso si Pangulong Duterte, paurong. 'Di ba? Nakakalungkot lang sa part na nagkakabaliw-baliw siya nang dahil lang sa issue ng confidential funds sa kanyang anak. 'Di ba? Pero anyway, madami pa naman siyang pwedeng mahata kasi nandito si Robin Padilla, si Tolentino, si Alan Cayetano, nandito din si Bato de la Rosa, 'di ba, na pwedeng maka-gain ng votes. Pero para din naman sa akin, guys, in the other opinion, mas okay na din ata si Duterte kaysa kay Lenny. 'Di ba? So, paglilinaw ko lang yan sa inyo. Anyway, basahin natin tong balita na dito. Okay, sabi dito sa balita, political analyst Ronald Llamas is doubtful about former President Rodrigo Duterte ability to rally support and consolidate allies for potential opposition in the upcoming election. Kasi yun naman talaga yung pinaka-point nila dito, 'di ba? Is mag-revenge ng mag-revenge. Kaya gumagawa na sila ng move para pabagsakin ng ating administrasyon ngayon, which is, 'di ba? Imagine, yung sa 20 pesos sa bigas, ano yung sabi? Daydreaming. Dito sa confidential funds, ano yung sabi? Kayo daw yung may mga malalaking na ibawas na, 'di ba? Corrupt dyan sa yung mga pork barrel na 'yan. Na imbis na yung usapan lang dito is yung confidential funds ng kanyang anak ibinigay sa ibang ahensya, ang ginawa niya, pumutak siya ng pumutak, bumoses siya ng bumoses, pinagtanggol pa yung kanyang anak na hindi man lang kayang ipagtanggol ang kanyang sarili sa usaping confidential funds at natalo pa sa debate nila ni, 'di ba, Congressman Baklitang Hitad. 'Di ba si yung nagba-Barbie girl na Baklita. Anyway, si Raul Manuel, according to Llamas, the present administration remain a formidable force in the next election. Okay. Pero, sabi pa dito, medyo mahihirapan siya pero pwede niya i-consolidate yung mga loyalista. Llamas said in a recent interview in Politiscoop hosted by Michael Fahatin, Inaandalong. So halimbawa daw yung kanyang apat na senador, si Padilla, si Utol Kong si Bongo, si Tolentino, tsaka si Bato, yung tatlong yan re-electionist. So titimplahin din nila kung paano sila maboboto.
Ano ba yung timpla ng mga botante? Liam has further detailed potential allies Duterte might approach, noting that Cayetano allies might be invited into his coalition package as an independent minority. So ngayon ipapasok nila si Alan Cayetano yung 10,000 issue, 'di ba? Another notable mention was of Duterte attempt to fool in Senator Amy Marcos. Ito, dadalihin pa nila si Ma'am Amy kasi si Ma'am Amy medyo tagilid din yung pag-iisip po Duterte din. Pero even though kahit magkapatid sila ni Pangulong PBBM, alam ko naman na blood is thicker than water, pero the way na magsalita publicly si Manang Amy ay hindi maganda. Kahit sabihin na lang natin na nagiging balance siya, that's not, 'di ba? Hindi pa din maganda kasi imagine kinukontra mo, 'di ba? Nagiging kontrabida ka sa desisyon ng kapatid mo na dapat sana kayong dalawa ay nagtutulungan. Baka nakikinabang din si Ma'am Amy na confidential funds ni ni Sarah. Another notable mention was Duterte attempt to pull in Senator Amy Marcos, a member of prominent Marcos family. Liam has, however, hinted that the challenge Duterte might face given the pre-existing political dynamics of Marcos family. So regarding the possibility of Duterte reaching out to the new allies, Liam has said, ikalawa ay may mga bago. Halimbawa, hinatak niya sa kanyang coalition si Senate President Tito Soto. Pero duda ako na sasama ito sa kanya exclusively. Itong si Tito Soto dahil nga re-electionist siya. So, additionally, Liam has mentioned Dr. Willie Ong, who ran for Vice President alongside of former Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso and lawyer Harry Roque. So, who was on the slate with the President Marcos Jr. in the previous election. So, hindi natin sigurado kung sino yung sasama, pero duda ako na marami ang sasama dahil napakalakas ng incumbent sa midterm election. Ako guys personally, may chance ang manalo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalo na nandiyan si Bato, si Utol Kong Hudlom, yung mga DDS, 'di ba? Pero in the other side, mukhang malabo kasi tao pa din naman yung boboto. Sasabihin nila na matanda na si Tatay Digong, magpahinga na lamang siya. Kumbaga, ipaubayo na lang niya yan sa anak niya. Diba ganyan yung usually na sinasabi ng mga tao? Kasi naawa na sila sa matanda. Matanda na yung tao, pagtatrabahuin mo pa. Diba? Ito si Gloria Macapagal Arroyo, Dokdok Demonyo. Nananahimik yung tao, tapos bigla mong kinakalabit. Kung di ba naman ugag? Diba? Nakakainis. So, dahil lang sa eksena ng confidential funds, lalamutakin nyo yung unity. Matino ba kayo kung mag-isip? Diba? Nakakagago. Imagine. Anyway, yun lamang ho guys. Ano sa tingin nyo? Mananalo ba si Pangulong Duterte if ever tatakbo siya? Susuportahan pa ba siya ng taong bayan? Or magpapahingahin na lamang siya dahil matanda na siya? Comment down below. Babasahin natin yan mamaya. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.